Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i-hit ang notification bell. Simulan na natin. 2 buwan pagkatapos ng aming paranormal tour sa iba't ibang parte ng Manila, biglang kinontak kami ng head ng aming grupo, si Ate Sha. Humihingi ito ng suporta para makausap namin ang kanyang kaibigang na mayapa. Mayroon daw kasing naipong pera sa bangko ang kaibigan niyang ito na hindi alam ng kanyang pamilya noong nabubuhay pa ito. At dahil hindi nila makuha ang pera, humingi ito ng tulong sa aming head na humingi naman ng assistance sa aming grupo. Kaya naman napag-usapan namin na mag-conduct ng tinatawag na seance. Ang venue ay sa paboritong tambayan ng namatay, isang mall sa EDSA North. Dumating kami sa venue na halos kumpleto ang grupo, maliban kay Ero na tarot reader namin, dahil bago lang ito sa aming grupo at busy ito sa trabaho. Nandun si Ate, si Sir J, si Janus, JM, Carlo, Dan, Jan, Alfredo at syempre ako. Nasa isang coffee shop ulit kami na tambayan ng namatay, noong siya ay nabubuhay pa. Nagkasundo kami kung anong role ng bawat isa. Si Dan ang automatic writer, sina JM, Sir J at Carlo, ang seer at kami naman ni Dian ang tagapakinig ng mensahe. Yung iba, support. Si Ate naman, yung head ng chance. So andun na kami. Nagumpisa ng ilagay ang papel sa lamesa at hawak na ni Dan ang ballpen. Kami naman, hawak-hawak kami ng kamay sa isang malaking bilog at nakaharap sa isang lamesa. Si Ate, nagumpisa ng simulan ang ritual habang nakapikit kaming lahat. Napadilat ako saglit at nakita kong tulog si Dan habang gumagalaw ang kanyang kamay sa papel at may isinusulat. Nasa ilalim ng hipnotismo si Dan. Ito naman din kasi ang expertise niya, kaya siya ang nataasan sa role na iyon. Pumikit ako ulit at nagsimula ng magmeditasyon. Nakakarinig ako ng puro sitsit. Di ko alam kung saan nanggagaling ang sitsit na yun. Parang may bumubulong sa tenga ko pero di ko maintindihan. Hinayaan ko lang yung boses na yun na sobrang liit, pero di ko talaga maintindihan, yung iba naman nakadilat na, dahil nagmamasid kasi ang role nila, habang si Dan, patuloy sa pagsusulat sa papel habang tulog. Kapag tumigil si Dan sa pagsusulat saka matatapos ang ritual. Huminto sa pagsusulat si Dan. Pinadilat na kami habang ang mga seer ay nakangiti. Tinanong kami isa-isa ni Ate kung anong naobserbahan namin. Sinabi ng mga seer na ilan sa kanila nakita yung lalaki nakatingin sa amin. Ako naman, inamin ko na puro sitsit lang ang narinig ko. Ganoon din naman si Dian. Ayon kay Ate, nagumpisa na daw lumakas ang clairaudience namin ni Dian. Matatandaan ninyo sa kwento ko noon na na-share ko din dito sa mga previous stories ko, ay hindi naman talaga bukas ang ESP ko. Habang tumatagal, na-develop ko ang ESP ko, from clairsentience at clairvoyance, at ngayon nga clairaudience na ang nade-develop sa akin. Mahina pa lang daw ang naririnig namin. Si Dian naman, simula nung maging kasintahan niya ang isa sa kagrupo namin, naging prekog naman siya. Ang kanya nga lang nakikita niya sa panaginip. Not necessarily bad yung precognition niya, kaya hindi considered na premonition ang nakikita niya. Kundi precognition o mga bagay lamang na mangyayari. Kinausap ni Dan si Ate Sha at mukhang nagkakaintindihan sila kung anong sinasabi ng multo. Kami naman pagkatapos noon ay nagkanya-kanya na ng uwi dahil magkakaiba naman kami ng lugar. Ako naman, nagsimula na talaga akong makarinig ng mga kakaiba na hindi ko naman nararanasan noon pagkatapos ng insidenteng iyon. Masasabi ko na ang karanasan ko noon ay may hahalin tulad sa mga may schizophrenia. Dahil literal na nakakarinig na ako ng mga boses na galing sa lupa at minsan naman ay bumubulong sa tenga ko pero nakakayanan ko naman. Hindi ko naman iniisip na nasisiraan ako ng ulo kasi alam ko naman ang ginagawa ko at hindi naman ako nakakarinig ng boses oras-oras. Kundi kung kailan lang kapag mag-isa ako. Nagumpisa iyon noong isang gabi na natutulog ako sa bahay namin. Kasama ko sa bahay ang aking kapatid at aking pinsan.
Tatlo lang kami na magkakasama sa bahay at wala naman kaming kanya-kanyang kwarto. So ang siste, yung kapatid ko, sa katre nakahiga, tapos kami ni pinsan sa sahig lang, pero hindi kami magkatabi. Puro kami mga lalaki. Ako noon, galing akong OJT at sobrang pagod ko noon. Kaya pumwesto ako sa isang sulok at naglagay ng harang na upuan at nilagyan ko ng karton saka ako humiga sa inilatag ko na sapi. Feel ko noon may konting privacy na kasi parang nagkaroon na ako ng maliit na kwarto. Pagkahiga ko, sa sobrang antok ko, di ko namalayan na ganun kabilis ako mawawala sa ulirat. Paglipas yata ng 3 minuto, biglang may bumulong sa akin na parang galing sa ilalim ng lupa o mas mainam siguro sabihin na parang nasa ilalim ng balon o parang nasa kuweba. Nasa gamma state ako. Patay na si inay. Hinahanap niya kayo. Ang sabi ng boses. Ang boses niya ay boses lalaki na sobrang lalim, tapos dagdagan pa na para itong nasa balon, kaya umieko ang boses nito. Alam niyo yung boses ng tao sa mga video kapag nag-slow mo. Ganun na ganun. Malaki at umieko na parang nasa kulog na lugar. Bigla akong nagkaulirat at nagtaka kung saan nanggagaling ang boses. Para kasi talagang nasa ilalim ng lupa ko ito narinig. Umupo ako agad at tiningnan si pinsan, kaso nakita ko na sobrang himbing ng tulog nito, na akala mo anghel kung titingnan. Si kapatid ko naman, tulog din na-realize ko na wala sa kanila ang kaboses ng narinig ko, kaya inisip ko na ipagpabukas na lang ang pag-iisip sa nangyari dahil may pasok pa ako kinabukasan. Pagkatapos noon ay bumalik na ako sa pagkatulog. Nagising ako kinaumagahan ng nagtataka kung anong ibig sabihin ng pangitain na iyon. Pagkakaalam ko kasi, na kapag nasa gamma state o hypnagogia, madalas nakikipag-usap ang mga espiritu sa atin. Ito kasi yung part na tulog ka, pero gising ang diwa mo at mas prone tayo sa mga espiritual na nilalang. Naalala ko na yung lugar namin, dating pinatirhan sa mga sundalo, tapos nung umalis ang mga sundalo naging tambakan daw ng patay. Dumating nga kami doon, may mga bahay na, pero wala pang mga nakatira. Ngunit ang pinagtataka ko, bakit sinasabi ng boses na hinahanap daw kami ng nanay niya? Kaya para sa akin, parang halusinasyon lang yung narinig ko na yun, o kung paranormal man, baka isang ang pangitain. Pwedeng may ibig sabihin, pero hindi para sa akin ang mensahe. Mayroon akong kaibigan na nakausap ko, noong bigla ko lang siya nakasalubong sa daan, sabi niya namatay daw mama niya ilang linggo na ang nakakaraan. Hindi ko alam kung baka yun ang ibig sabihin. Sinarili ko na lang iyon kasi baka nagkataon lang. Ang pinaka nakakatakot lang talaga na part ay simula noon ay gabi-gabi na ako kinakausap at binubulungan ng mga espiritu na di ko naman nakikita. Sabi ng iba, mas maganda na daw makarinig kesa sa makakita ng multo. Maling-mali iyon kasi mas nakakatakot na bigla na lang may bubulong sa'yo kahit wala ka namang ginagawa. Yung nanay ko, isa siyang Christian na madala sa simbahan. Lagi niya ako inaaya sa simbahan nila noon pa man, pero ayaw ko sumama. Para sa akin, kahibangan lang ang pagsisimba. Tuwing niyayayangan niya ako, minumura ko pa siya minsan, o di kaya nilalait ko yung mga pastor, na kesyo mukha silang pera at pinagkakakitaan lang ang mga tao. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na biro sa akin ang mga nangyayari. Nagsimula akong magtanong sa sarili, totoo bang may langit at impyerno? Kung totoo, bakit may mga multo? Hindi niyo ako masisisi magtanong ng ganun-ganun na lang, dahil bata pa lang ako nagsisimba na ang aking pamilya. Nasubukan ko na pareha sa Katoliko at sa mga Christian churches. Sa pagkakataong ito, sinimulan kong buksan ang Biblia sa bahay, at naghanap ng kasagutan kaso wala akong makitang sagot. Nabasa ko pa nga yung kwento ni Saul, na nagpakita sa kanya ang multo ni Samuel. Nasa Biblia iyon. Lalo akong naguluhan, kaya nagdesisyon akong maghanap ng makakapagpaliwanag sa akin at makakapagtunay ng sinasabi ng Biblia. Lakas loob akong naghanap ng pastor na makakapagpatunay sa akin ng langit at impyerno. At ipaliwanag sa akin kung saan nanggaling ang mga espiritu. Ilang pastor ang nakausap ko. Yung una, maliwanag naman ang explanation niya sa akin. Dahil sinabi ko sa sarili ko na, kapag may pastor na nakapagpaliwanag ng aking katanungan, magsisimba ako sa kanila. Pero nung nagsimba ako, ibang pastor ang naroon.
Umattend ako ng isa nilang gathering. Nakwento ko na ito, hanapin nyo na lang yung Paranormal Investigator Part 2. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga nakinig. Kung gusto nyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitistarvlogshorrorstories@gmail.com.